liar. Yan. Pakisabi mo nga, the biggest liar. The biggest liar. Ang pinakamalaking sinungaling. Yan. Pakilakas mo. Pakisabi mo. Ang pinakamalaking sinungaling. Yan. So, huwag mo titignan yung katabi mo, ano? I hope na medyo tanggalin po muna natin yung mga pagsisinungaling natin. Alam niyo po, yung kasinungalingan na maliit, parehas din po yan ng kasinungalingan malaki. Kaya ganun din po yun, yung kasalanan na maliit, parehas din po yan ng kasalanan malaki. Merong kakaakibat po na consequence po yan. Kaya mas mabuti po na maging mabuti tayo pagdating sa harapan ng Panginoon kaysa yung konting buti lang. Amen? Pag konting buti lang, sasabit pa rin yun. Kailangan talaga mabuti tayo talaga pagdating sa harapan ng Panginoon. Okay? Sige po, tingnan po natin. Siguro kilala po natin kung sino po itong tinutukoy na liar na ito, no? May idea po ba kayo? Anong pangalan nito? Oh, masasabihin yung pangalan ng katabi mo. Hindi yan yun. Anong pangalan nito? Satan! Yeah. Pero ang tanong po dito, sino po ba talaga, ano po ba talaga itong liar na ito? Ano po ba talaga itong si Satan? Sabi po dito, is Satan real personality or just an evil forces? Ayun, kayo, may idea kayo niya? Is it Satan is a personality or an evil forces only? Ano sa tingin po ninyo dyan? O sige, titignan natin. Baka hindi tayo sigurado eh, no? Kaya nga po, tingnan po natin mabuti to para malaman po natin. Baka mamaya, biktima ka na ng ating ng kasinungalingan po nito si Satanas. Okay, the Bible says, he is personality. So, ang ibig sabihin po nito, banggitin ko po muna sa inyo kung ano po yung kahulugan ng personality. No? Pag sinabing personalidad, katangian na bumubuo o natatanging karakter ng isang personalidad, ng isang individual. Kaya nga, lahat tayo, meron tayong karakter eh. So, ibig sabihin nga lang, nabubuo tayo sa iba't ibang klaseng karakter. So, that's why we are called a personality. Okay? A person. So, pag sinabing a person, ang ibig sabihin yan, may karakter yan. May ugali yan. Amen? Kaya, ganun po ito si Satan. He is person. He is also a person. Okay, sabi po ng Pahayag chapter 20, verse 2, sinunggaban niya ang dragon, ang ahas ng unang panahon, na siya ring Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. So, dito may pinapakita na may karakter talaga itong si Satan. At alam na po natin kung ano yung karakter po nito, no? Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, mas mainam na tayo yung magpakabuti, sapagkat sa pagpapakabuti, hindi po tayo ma-distinguish na tayo po ay kaisa sa karakter ng kaaway na ito, nitong sinungaling na ito. Kaya nga po, alam niyo po, mahalaga ni binabantayan po natin yung karakter natin. Amen? Mahalaga yung karakter mo. Ano ba yung pagkakilala sa iyo ng tao? Ano ba yung pagkakilala sa iyo ng kaibigan mo? Ano ba yung pagkakilala sa iyo ng pamanggagawa mo? Ano ba yung pagkakilala sa iyo ng mga tao sa paligid mo? Napakahalaga na binabantayan po natin yun. And we cannot hide our personal character. We cannot hide our true character. Hindi natin maitatago yan, or else, kapag tinago mo yung karakter na yun, ang ibig sabihin po nito, you belong to this Satan. Kaisa tayo doon. Sapagkat mandaraya po kasi ang karakter po nito si Satan, kaya nga he is a liar. Sinungaling po talaga siya. Is the devil now in hell? Ano sa palagay nyo? Nasa impyerno na po ba si Satanas? Wala pa. Maaring nandyan yan sa tabi mo ngayon. Maaring yan yung kumikiliti ng tenga mo. Maaring yan yung nandadaya sa'yo. Maaring yan yung bumubulong ngayon sa'yo. Maaring yan yung pumipigil sa'yo para mapakinggan mo yung katotohanan ng Panginoon, ng katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos. Sabi po dito, no, but that will be his future place. Pero sa kanya nakalaan to. Pakisabi mo nga sa katabi mo, hindi sa'yo ang impyerno. Hindi sa'yo ang impyerno. Kung hindi sa iyo ang impyerno, huwag mong pangarapin. Amen. Ibig sabihin po nito, yung karakter mo dapat hindi maging angkop doon sa impyerno. Kaya, ibig sabihin ko po dito, kapag ang karakter mo ay katulad ng karakter o personalidad nitong si Satan, ang ibig sabihin yan, inaambisyon mo itong impyerno. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, it is better to be good.
Napakahalaga na tayo po ay magkaroon po ng spirit of goodness, na tayo po ay maging mabuti sa pang-araw-araw na pamumuhay po natin. And never desire to be, sabihin po natin, an evil to others. Huwag mo nga hayaan na maging masama ka sa iba. Huwag mo nga hayaan na maging matapang ka sa harapan ng kapwa mo. O most especially, as a Christian, dapat makita na yung pagiging goodness, kindness mo, and gentleness mo. Dapat makita po sa atin yan. Kaya nga po, mapapansin po natin, Satan is not in hell. Nandito pa rin siya. Kaya nga hindi nyo napapansin, lumalaganap yung mga evil emotion ng isang tao. Kaya nga kung mapapansin natin, ang daming tao ang bilis magalit, ang daming tao ang bilis sumama, ang daming tao ang bilis mainis, ang daming tao ang bilis mawala pagdating sa Panginoon. You know why? Dahil dito sa sinungaling na ito. Kaya nga, if I were you, maging handa ka palagi sa bawat pagkakataon at isuot mo yung baluti na kaloob ng Panginoon sa atin para mapaglabanan natin yung mga bagay na ibinabatong kasinungalingan sa atin ni Satanas. Alam niyo, yan po yung hindi pinag-iingatan ng karamihan po ngayon eh. Kaya madalas po tayo nadadaya. Ano po ba itong lugar na ito? Satan is not yet on hell. Nandito pa rin po siya. Kaya nga pinag-iingat tayo ng Panginoon eh. Kaya sabi sa atin ng Lord, be sober and vigilant. Satan is like a roaring lion. He can easily devour us. Kaya-kaya niya tayo sagpangin agad. Kahit nandito ka sa loob ng church, nakikinig ka ng salita ng Diyos, kaya kang sagpangin niya dahil magaling siya. His expertise is lying. Yung nga lang, halimbawa, nandiyan ka ngayon, eh, bulong-bulungan ka niyan eh. Di ba? Parang nakakawalang gana. Parang dapat yata umuwi na lang ako. Di ba? That was a part of his life. Lying po ang tawag doon. Yung parang masama yata ng pakiramdam ko ngayon. Iba yung pakiramdam ko. Lying of Satan. Always trust God in your life. Now, He can control everything in you. He can handle you with care. Na hindi ka pababayaan ng Panginoon, na kahit na ano yung kalagayan mo ngayon, magtiwala ka sa Panginoon at huwag ka makikinig sa kasinungalingan ng kaaway sapagkat sukdul ang kasinungalingan niya. Amen. Sabi po dito na Pahayag chapter 20 verse 10, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at sa supre na pinagtapunan din ng halimaw at sa huwad na propeta, pahihirapan sila doon araw-gabi magpakailanman. Sino rin po yung itatapon doon sa impyerno? Si Satan. Kasama ng mga kasama niyang huwad. Kasama ng mga kasama niyang mapagpanggap. Kasama ng mga kasama niyang hindi lumakad sa katwiran ng Panginoon. Kaya nga, huwag po tayo mapabilang doon. Lahat tayo, kailangan tayo ay mapabilang sa ating Panginoon. Kaya nga, let us be true in Christ Jesus. Gawin po natin yung talagang totoo na gustong mangyari sa buhay po natin ng Panginoon. Amen. Do not be pretendful. Huwag po tayo maging mapagpaimbabaw pagdating sa mga bagay sa sarili po natin. Mas maganda pa nga po nito, yung alam ka na masama ka, pero nagbabago ka. Kaysa naman halimbawa, alam nila na mabuti ka, pero doon po pala sa kaloob-looban mo, it is a lie. Kasi nungalingan pala yun na inilalagay sa iyo ng kaaway na sinasabi sa iyo na okay lang naman yan, as long as nag-church ka, as long as naglilingkod ka sa Panginoon, okay lang yan. Kasi lahat naman tayo mayroong karapatang magalit. Lahat tayo may karapatan na mag-beast mode. No, kaya nga beast mode eh. Kaya nga ang tawag sa galit, beast mode. Diba? Sino dito yung naka-beast mode ngayon? Medyo ibahin niyo yung mode niyo. Amen? Kaya ba yun? Ha? Okay, nandiyan pa po ba tayo? Yan. Mas maganda po yung lagi po tayo nakahanda. Ano po? Para na sa ganun po, eh hindi po tayo madaya ng kaaway. Para na sa ganun, pag tinanong tayo ng Panginoon, wow, okay. Talagang genuine talaga itong pananampalataya mo. Okay, akin ka, sige, pasok ka dito. Ha? Hindi yung para baga, halimbawa, para ka nag-a-apply kay Lord, ano, Lord, pwede po ba akong mag-apply sa'yo? Lord, mabuting tao ko. Pero pag nakatalikod ka na, wala na si Lord, hindi mo na kaharap si Lord, masama ka na. Amen?
So, ibig sabihin po, nung pandaraya po yun, okay, ganito po ang gagawin po natin. Ano po? Kailangan na tayo pong lahat ay maging totoo pagdating sa harapan ng Panginoon. Kung meron mga bagay tayo na parang dinadaya natin sa sarili natin, kailangan po baklasin po natin sa buhay po natin. May naalala naman po ako na kwento po ng dalawang magkaibigan na po, nag-apply po sila. Palibhasa, siyempre, yung isa, kumbaga, parang nakiki-join lang doon sa kaibigan niya, pero is not willing to get a job. Pero kaya nag-apply po silang dalawa, sumabit po diyan doon sa kaibigan niya. Ngayon, nung nag-apply na po sila, ito na po, tinawag na po yung kaibigan niya. Tapos, pag nawag po sa kanya, in-interview na po siya nung boss ng kumpanya. Sabi niya gano'n, do you know who is our present president of the Philippines? Sabi niya gano'n, yes sir, it is Ferdinand Marcos Jr. Wow, sabi niya gano'n, galing, marunong ito. Pero, sige, another question, sabi niya gano'n, alam mo ba kung kailan na-discovery ang Pilipinas? Yes, sir. I know it because I'm from here. Kailan? Sabi niya, March 16, 1521. Wow, ang galing. Sabi niya. Nabibilig na ito Tapos sabi niya kung gano'n ito paano mo nalaman? Matagal na, sir. Matagal na. Galing mo naman, sabi niya gano'n. Okay, sige, tanggap ka na. Tawagin mo, papasukin mo yung susunod. Ito na. Ngayon, sabi niya, ano nangyari? Tanggap na ako. Bakit? Kasi lahat nasagot ko. Basta ito lang yung isasagot mo. Pag tinanong ka, sabihin mo sa kanila, sabihin mo, Ferdinand Marcos Jr. Tapos, March 16, 1521. At sabihin mo, matagal na po. Yan. Kasi yun ang question. Okay, excited na siya. Kumatok siya. Kami. Okay, first question. What is your name? Ferdinand Marcos Jr. Kailan ka pinanganak? March 16, 1521. Nilalako mo ba ako? Matagal na po. Pandaraya kasi. Di ba? Anong pinakita doon? Sa pandaraya po natin, tayo po'y nalalaglag. Kaya nga ayaw ng Diyos na tayo po'y nandaraya. Kailangan let us be true to God. Kailangan maging totoo po tayo. And we cannot be pretend and we cannot be lied into God. Hindi tayo makakapagsinungaling. Kaya kailangan yung pandaraya ay hindi nasa sa atin yung bilang mga Kristiyano sapagkat tayo po ay kay Kristo. He is the truth. At kailangan tayo din po yung maging totoo. Amen? Anong pangalan mo? Kala ko sabihin niyo, pero Marcos Jr. Okay. Sabi po dito, is the devil now in hell? Ano pa po ba yung sabi niyo po dito? Okay, tingnan po natin. Nasaan na po ba tayo? Okay. Now he is actively tempting and destroying. Tingnan niyo po, wala pa po ang diablo sa impyerno sapagkat until now, anong ginagawa niya? Ang dami niya pang tinutokso. Even us, even the very elect, can be deceived by this liar. Kaya nga mag-ingat po tayo sapagkat ito pong kaaway na ito ay talagang he wanted us to tempt. Gusto niya talagang tuksuhin tayo at gusto niya mawasak tayo. Kaya ingat po tayo dahil tayo po yung priority talaga ni Satan. Tayo mga kumikilala sa Panginoon, tayo yung unang-unang gusto niya na malaglag. Kaya wag po tayong mapakasiguro na tayo po'y nakatayo na baka hindi po natin namamalayan na laglag na po pala tayo. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, kaya nga lagi po tayo magbabantay sapagkat ang diablo ay nandyan lamang sa paligid natin. Kahit na sabihin mo nagpe-pray ka, kahit sabihin mo na lingkod ka ng Panginoon, sabi ng Biblia, even the very elect we can be deceived. Madadaya kahit na yung mga matatagal na naglilingkod at kaya niyang dayain at kaya niyang pabagsakin yung mga tao talaga na nasa Panginoong Jesucristo kung hindi nag-iingat. 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapat.
Today, I know that Satan is waiting for us. Nandyan lamang po siya sa paligid. But I am pretty sure na dapat wala siya dyan sa tabi mo. Bakit? Kasi mahalaga na wala sa tabi mo si Satan, sapagkat kung nasa tabi mo si Satan, ang ibig sabihin po niyan, you have the weak spirit. Kasi ang kaya lang sakmalin nitong leon na ito, yung mahina ang espiritu. Kaya nga niya madaling nadadaya eh. Pansinin nyo, kaya nga po, di ba, meron po tayong karakter ni Juan Tamad. Alam niyo po ba yung karakter ni Juan Tamad? Yung pong gusto niya kumain ng bayabas, inaabangan niya malaglag yung bayabas. Hinintay niya lang. At pagkatapos po nito, nung inutusan po siya ng nanay niya, bumili ka sa palengke ng alimango. Anong ginawa niya? Yung alimango, pinauwi niya mag-isa. Amen? So, ano po yung karakter na yon? Ito po kasi mahina. So, ang ibig sabihin, you need to have the wisdom that coming from God. Make sure na alam mo yung wisdom and knowledge that coming from Him. Sapagkat yung iyong karunungan dito sa lupa, we cannot use it to protect from the attack of Satan into you. Sabihin mo na kahit na sabihin mo matalino ka sa eskwelahan, hindi mo magagamit yung katalinuhan mo once na ikaw ay inatake ng kaaway. And supposed to be, kaya po sinabi sa atin na magbantay tayo, lagi tayong maging handa at magbantay. Ang ibig sabihin po nito, hindi naman yung lagi ka nakabantay. Tinitignan mo sa kasusaykan nito. Tinitignan mo, kundi ano po ba yung kailangan natin? Kailangan that we might be or we must have the knowledge and wisdom but coming from God. Alam mo kung kailan ka inaatake. Kasi si Satan, alam nyo, hindi natin napapansin, inaatake na po pala tayo eh. Like from this time, alam niyo po ba, minsan nang hindi natin nalalaman, inaatake na po pala tayo ng kaaway. Tignan mo yung katabi mo kung inaatake ngayon. O, di ba? May nakita pa kayong inaatake dyan? Hindi inaatake sa puso, in Jesus' name. Di ba? Yung parang bagang halimbawa, parang nababalutan siya, napapaderan siya, para hindi makapasok sa kanya yung espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, be alert, be attentive pagdating po sa pakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat dito nanggagaling yung knowledge and wisdom that coming from our God. Amen. What's the devil like? Ano kaya itong devil na ito, itong diablo na ito? Kung matitignan niyo yung katabi mo ulit, hindi ganyan yan. Amen? Ano po ba ang katulad po nitong diablo na ito? Ano po ba yung talagang karakter niya? Okay, unang-una, we must know that he is a murderer. Mamamatay tao siya. Amen? So simulat sa mulpan, mamamatay tao na ito. He was a murderer from the beginning. John chapter 8 verse 44, ang diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan. Listen, kailangan tayo po ay nasa katotohanan. Kaya nga ang words of God, alam niyo po ba, we cannot reject the words. Pakisabi mo nga sa katabi mo, we cannot reject the words. Hindi natin pwedeng hindi tanggapin ang salita ng Diyos kahit na ayaw mo. Kahit na sabihin mong, ang sakit naman itong words of God na ito. Nakakapangit ng itsura. Di ba? O siyempre, di ba, kapag ikaw tinatamaan ka ng salita ng Diyos, ano nangyayari sa'yo? Medyo napapangiwi ka. Di ba? Parang hindi mo na nakikita na nag-iiba na yung itsura ng anyo mo. Alam niyo kung bakit pumapangit ang isang Kristiyano kapag nakikinig ng salita ng Diyos at tinatamaan? Bakit? Kasi pumapasok sa kanya yung espiritu ni Satan. Siya yung pangit eh. Amen? Kaya dapat lahat tayo dito magaganda, lahat tayo dito gwapo. O tignan mo yung tabi mo. O ano nakita mo? Maganda. O so ibig sabihin, wala si Satan yan. O tignan pa natin, palalimin pa natin ng konti itong pag-aaral natin, tignan natin kung papangit yan. Kasi habang lumalalim yung pag-aaral natin, habang nadederecho tayo sa preaching, doon lumalabas yung anyo natin eh. Di ba? Hindi nyo napansin? Ha? Kaya huwag magbabago yung anyo nyo. Pero kailangan yan na totoo lang. Ano po? Uy, huwag kayong magpapagod dyan. Sali ako dyan. Hello?
Nakikinig po ba kayo? Amen. Huwag magbabago yung anyo mo. Kailangan totoo ka. Sabi ko nga po sa inyo eh. Kasi pagdating sa words of God, alam po natin na ito po yung talagang dudurog sa gawa ng kaaway. Kaya nga kung minsan, nasasaktan tayo. Normal lang yung nasasaktan tayo. Pero yung pumangit ang mukha mo dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, I tell you, merong something dyan. Merong diablo na nagpapapangit ng itsura natin. O, tignan nga natin, babasahin ulit natin. No? Ang diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lamang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Wala. Amen. Kapag nagsasalita siya ng kasunungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, yun yung personalidad niya, yun yung karakter niya, sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya hindi niyo po ba napapansin? Bakit kung minsan parang ayaw pakinggan doon salita ng Diyos nito kasi masakit. Ibig sabihin po nun, ayaw niya kasi yung katotohanan, kaya hindi niya talaga tinatanggap yun dahil ang kalikasan niya ay wala sa katotohanan. Amen? Amen. Tayo po ba'y nasa katotohanan? Amen. Then you must love the Word of God. Kaya dapat maging matamis sa yung words of God. Paano ka ba halimbawa kapag tumitikim ka ng matamis? Tingnan ko nga. O paano kayo tumikim ng matamis? Di ba pag maasim, napapaganya ka? Di ba? Pag matamis, paano? Ganun ba yung... Sabi ni Susan, tamis. Hindi. Pag matamis, di ba, parang kang kinikilita eh. Pag tinig mo. Parang mapakla yata. Parang mapakla naman yata yun. Basta, di ba, iba yung pakiramdam mo pag tumitikim ka ng matamis. Kasi nga, ahani. Di ba? Like ahani, sabi ko, gano'n. Yung salita ng Diyos. Kaya nga, ito po yung matamis sa panlasa natin. Kaya kung makikita mo, gaganda yung mukha mo. O, tingnan mo, sige, tumikim ka ng matasim. Sige, tingnan mo. O, tingnan natin. O, paano itsura? O, pause. Pause. Pause lang sa ganyan. Pause. O, ang papangit nyo. Di ba magmaasim? Di ba magmaasim? Makikita mo, di ba? O, pogi ba yun? Pero pag matamis, di ba? Halimbawa, yung mangga, matamis. Ang sarap kumain, di ba? Pag matamis. Kasi nga, pag totoo sa'yo, pag ikaw ay nasa katotohanan, nagiging matamis sa'yo, sa panlasa mo yung salita ng Diyos. Kaya nga makikita mo, hindi magbabago yung itsura mo because you are from the truth of Christ Jesus. Sa katotohanan ka kay Kristo. Kaya nga yung iba, pag hindi ka talaga nakaayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, talagang ito pong salita ng Diyos na ito, makakapagpapangit ng itsura ng isang tao. Amen. O, alam nyo na yan, ha? Totoo po yan. Wala pong halong biro po yan. Maniwala po kanya. Satan's the murderer and sin. Alam po natin na ito po yung talagang karakter ng kaaway. God's warning about the forbidden fruit, death. Sabi po dito, ang nangyari po dito kasi, nung magkasala po ang tao, ay dahil dito kay Satanas. Dahil dito sa murderer na to. Bakit? Kasi ayaw niyang manatili na buhay tayo. Kaya nga hanggang ngayon, mayroong namamatay. Maraming namamatay. Bakit? Alam niyo, supposed to be walang kamatayan ng tao. Nilikha tayo, everlasting ang buhay natin. Pero dahil dito sa murderer na ito, tinaniman tayo ng spirit of death. Sa gano'n, magkaroon ng hangganan yung ating pagkakalikha sa atin ng Panginoon. Satan convinced Adam and Eve, they don't die. Ang sabi po ni Satan po dito sa verse 4, sabi niya po gano'n, hindi naman kayo mamamatay. Sa halip, magiging katulad kayo ng Diyos, malalaman nyo, magkakaroon kayo ng karunungan, at malalaman nyo ang mabuti at masama. So ngayon, na-encourage naman ito dahil sinungaling. Alam niyo po yung kasinungalingan? Masyado pong, ang talas po niyan eh. Very talagang encourager po talaga yan eh, yung kasinungalingan. Mas madaling tinatanggap yan kaysa sa katotohanan. Kaya ano nangyari po dito kay Eva at Adan? Eh nakita niya,
Wow, mukhang masarap ito ah. Tikman ko nga. Kaya tinikman niya po yun. In their disobedience, death came to us all. Kaya nga, alam niyo po, napakahalaga na po tayo ay sumusunod sa Panginoon. Whether we like it or not, the truth that coming from this Bible, tatanggapin mo yun. We obey the words of God kahit na masakit sa iyo yung mga bagay na itinuturo sa iyo ng salita ng Panginoong Hesukristo, kailangan mong gawin yung bagay na yun because through obedience, tayo po'y magkakaroon ng buhay. And disobedience means cause to us death. Yung lagi natin pagsuway sa salitang katotohanan na mula sa Panginoon ay nagdudulot sa atin ng kamatayan. It make us sin. Pag nilabag mo ang salita ng Diyos, pag nilabag mo ang tuntunin ng Diyos, pag nilabag mo yung mga bagay na tinuturo sa iyo ng Diyos, you became disobedient to God, and disobedient means rebellious to God. And if you are disobedient and rebellious to God, you have the consequence of death. Bigat ano po? Bigat, kaya nga po kailangan natin sumunod talaga sa Panginoon eh. Whether we like it or not, kahit ayaw po natin yung bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon, kailangan natin gustuhin yun eh. Wala tayong dapat gawin kundi sundin lang talaga ang Panginoon eh. Sapagkat kung hindi natin susundin ang Panginoon, mapapahamak tayo. Sabi nga po na Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Mas inibig na ng tao ngayon yung kasalanan. Bakit? Kasi nga, mas masarap yung kasalanan kesa sa katotohanan. Ang katotohanan kasi, pag nandito ka sa mundong ito, hindi mo gugustuhin yung katotohanan. Bakit? Kasi yung katotohanan ay bumabangga sa katauhan. At yung kasinungalingan at yung kasalanan ay yan yung kumbagay umaayon sa ating pamumuhay dito sa mundo ito. Okay. Obserbahan nyo lamang po. Magmasid po kayo sa pamumuhay po ninyo. Sometimes yung daily living po natin, hindi natin nakikita puro kasalanan pala. Tagtag pa na ng kasalanan yung pamumuhay natin. Kaya hindi natin namamalayan na tayo po ay papunta doon sa kamatayan. Bakit? Because the truth will put us into the righteousness of God. Natatandaan po ba natin na ang katotohanan mula sa ating Panginoon ay katuwiran? At yun po yung kailangan na ipamuhay natin. Kaya nga nilalayuan natin ang kasalanan sa pamamagitan ng katotohanan. At yung katotohanan, sabi po sa atin, ang magpapalaya sa atin. You know the truth and the truth will set us free. Kaya nga nung makilala natin yung katotohanan which is Jesus, doon tayo nagkaroon ng buhay. At sa pamamagitan ng isang tao na ito, sa kanyang kasalanan, tayo ay nagkaroon, pumasok sa buhay natin, yung kamatayan. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, we cannot stay on the life of Adam. Hindi po tayo po pwedeng manatili sa pamumuhay ni Adan tsaka ni Eva. Sapagkat pinili ni Eva at Adan yung kalikasan ng sanlibutan kaysa sa kalikasan ng kabanalan ng Diyos. Kaya nga sabi sa kanila ng Diyos, huwag niyong kakainin yan. Pag kinain niyan, mamamatay kayo. Eh hindi nila pinansin yun, sinunod nila yung sinungaling. Kaya nga marami po sa atin po ngayon, mas sinusunod yung kasinungalingan ng mundo kaysa sa katuwiran ng Diyos. Kaya na nangyayari, marami ang napapahamak. Milyon-milyon ang pumapasok araw-araw sa impyerno. Kaya nga po, alam niyo po, supposed to be, hindi tayo doon. Kaya nga, isang bagay lamang po ang gagawin po natin eh. Umayon tayo sa katotohanan kahit na ayaw natin. Satan's delight in man's destruction, but God's delight in man's salvation. Tandaan niyo po, ang Diyos gusto niyan maligtas ka. Kaya lang, si Satan, kaya tayo dinadaya kasi gusto niya talaga napatayin ka. He is a murderer and sin. Kaya nga ayaw ni Satan talaga na makalusot ka. Kaya hindi niya napansin. Okay, tingnan niyo po ito ha. Nandito ka ngayon. Hindi ba parang ang bait-bait mo? Hindi niyo ba nararamdaman na parang ang bait-bait mo ngayon? Ha? Hindi ba? Ganun pa rin? Pagka ganun pa rin, pag wala nagbabago, pag pumapasok ka sa church, ganun ka pa rin, ibig sabihin, mayroon talagang malalang kalagayan yung espiritu mo.
Pero alam niyo po ba, marami kapag pumasok sila sa church, ang feeling po nila, nagiging banal sila. Amen? O ikaw, anong pakiramdam mo ngayon sa oras na ito, nakikinig ka ng salita ng Diyos? Hindi ba parang nararamdaman mo si Jesus? At nararamdaman mo yung kabanalan niya? Kaya lang, alam niyo, ang problema po dito, inaabangan palagi tayo ni Satanas paglabas po natin dito. Kaya nga, we better have Jesus always in our life. Kaya nga siya po yung Emmanuel eh. Di siya, mga kapatid sa Panginoon, huwag mo muna kayong magugulo, no? Kaya ang gusto ng Lord talaga, iwanan na sa atin ang patnubay. Kaya sinabi rin that He is our Emmanuel kasi gusto niya na lagi siyang nasa tabi natin. Bakit? Mandalaya ang kamay. Lagi niya po tayo sinusubaybayan at lagi tayong binabantayan na sa isang bigkas ng iyong mga salita, huli ka, balik ka sa kasalanan. Amen? Kaya mag-ingat po tayo kasi nga, Satan's delight in man's destruction. Natutuwa si Satanas kapag tayo'y nawawasak. Amen? Ano ba yung kalagayan mo ngayon? Pakitanong mo ngayon katabi mo. Yan, isipin mo ano nga yung kalagayan ko ngayon. Pagka nandun ka sa pagkawasak, nagse-celebrate na si Satan. Pero kapag nandun ka sa kaligtasan, I tell you, libo-libong anghel natutuwa, nagagalak sa namin. Amen. Amen. Okay, tuloy po ulit. Mapalapak na kayo ngayon, ha? Para sure na tayo, ha? Hindi tama lang yan, ha? Confident. Yung tinatawag na self-confident. Sige lang. Maganda rin yan. Hindi, meron lang, ha? Palakpak natin sa Lord naman yun, ha? Diba? Ito si Pastor, mga... Okay, Satan's a murderer and a society. Now, tingnan niyo po itong mga matay tao na ito. Ano sabi niya po? And a society. So meaning, kasama natin siya. Ha? Nakikisalamuha siya sa atin. Kaya nasabi ko nga sa inyo, nandyan lang siya. Katunayan nga, hinihintay ka dyan sa pagbaba mo mamaya eh. Oh, totoo po yan. Kaya nga binabantayan ka niya eh. Nakaposte siya dyan sa baba. Kaya nga mag-iingat tayo eh. Kung magdakat laging magbantay, ang kaaway na umuungal ay kaya kang sakmalin. Amen. Lagi niyong tatandaan, lagi tayo magbabantay. Dahil si Satan, sa isang gawa lang natin na mali, sampang agad siya sa atin. O, hindi ba kayo natatakot? Huwag kayo matatakot. Because Jesus is with us. Sabi niya, I will go with you until the end of this age. Ako laging kasama mo saan ka man pumaroon. Amen? Joshua 1:9, sabi niya gano'n. Huwag ka matakot. Takasan mo ang iyong loob. Sapagkat lagi natin siyang kasama kahit saan. Okay, Satan is murderer and society. Ibig sabihin, nakikisalamuha siya. Halimbawa, meron kayong mga pagtitipon ng mga kaibigan mo, nandun siya, kasama niyo siya. Nandun ka sa trabaho mo, nandun siya, kasama niyo siya. Nandun ka doon sa mga bagay na pinupuntahan mo, nandun siya, kasama natin siya. Kaya lang, wala siya magagawa if your heart is filled with the righteousness of God. Kung nandun yung presence ng Lord sa buhay mo, wala siya magagawa. Ano po ba, bakit po ba siya nakikisalamuha sa tao? Bakit? Kasi He tempts people to murder through envy. Pinapatay niya ang tao sa pamamagitan ng inggit, ng selos. Hallelujah, praise the Lord. Katulad po nito si Cain, di ba? Ano nangyari po kay Cain? Nalagot siya dahil pinatay niya yung kanyang kapatid na si Abel. Bakit? Sa inggit. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mainggit. Huwag kang mainggit. Pag naiinggit ka, pikit na lang. Huwag mainggit ka, pikit na lang. Yan, parang hindi ka mainggit. Ngayon, nakikita mo siya, ang gwapo naman itong tao na ito. Pikit mo na lang ang tao. Hanggang maaari, pag may nakita kang gwapo o maganda, huwag kang titingin sa salamin. Mas lalong ma-urge yung inggit mo. Di ba? Lagay mo na lang sa isipan mo, mas maganda ako dyan. Yan, gano'n na lang, di ba? Pero kung masasabihin, pangit-pangit naman ito, kala mo kung sino maganda. Inggit na yun. Dapat pa may nakita kang maganda, sabihin, ay, ganda niya, parehas kami, maganda. O, gano'n na. Di ba? Ay, ang gwapo niya naman. Parang magkamukha kami, gwapo kami parehas. Gano'n, huwag mo sasabihin, wala ko naman kung sino maganda to. Kung di ko pa alam, marami kong balahibo sa kilikili.
nagkakasala dahil sa inggit. Kaya dito po tayo tinutukso ng kaaway mo. 10 people to murder us. Katulad po ni Herodes. Ano nangyari kay Herodes? Kasi pinagnasahan niya, kala niya kasi aagawan siya ng pagiging hari. Kasi ang sabi po dito, ipinanganak na yung maghahari sa mga Hudyo. Ano, natakot po ito si Herodes. Ako, aagawin yung aking ano. Kaya ano nangyari po sa kanya? Dahil po dito sa pagnanasa niya sa kapangyarihan, ano nangyari? Siya po mismo naging masama. Kaya huwag po tayo pagnanasa sa kapangyarihan o sa anumang bagay na pinagnanasahan natin sapagkat ito yung magugulog sa atin para tayo ay mapatay nitong si Satan. Tempts people to murder through greed. Huwag din po tayo maging sakim. Pakisabi mo nga doon sa katabi mo, huwag kang maging sakim. Huwag kang maging sakit. Pag meron ka, mamigay ka. Meron ka, mamigay ka. Yan. Amen? Yung iba, sinasakim lang eh. No? Share tayo. Diba? Handa niya si Sister Dixie, may pabaon pa. Binigyan mo ba kayo? Ay, hindi. Sabihin mo sa kanya, Sister, pabasa mo sa kanya to. Sige. Sabi mo. Hindi, joke lang. Joke lang. Joke lang kasi may mga bisita pa siya doon kayo. No? Biro lamang po yun. Kaya hindi po tayo kailangan din maging sakim. Ano? Kailangan, kaya nga gusto ng Lord talaga. As a blessed by God, we become a blesser. Amen. Habang pinagpapala tayo ng Panginoon, magpala din po tayo. Amen. Hindi po yung pinagpala ka ng Panginoon, pinala mo naman yung katabi mo. Huwag mo lang ganun. Pag pinagpala ka ng Lord, dapat magpala ka rin. Amen. Tanongin mo yung katabi mo, kaya mo ba yun? Okay, salamat sa Panginoon. Satan, the murderer, and the destruction of self. As a murderer, siya rin po yung nagwawasak ng sarili po natin. Katulad po, tingnan nyo makinig po kayo mabuti. Judas after the betrayal of Jesus. Ano nangyari sa kanya? Ha? Patay. Diba? Nawasak siya. Bakit? Kasi sa paghahangad niya, naki Jesus na nga siya, naghangad pa siya ng 30 silver. Amen? Pag naki Jesus ka na, paghahang mo na sa iba yun. Kasi meron ka na eh. Si Jesus yung totoong kayamanan, kaya huwag ka na maghangad ng silver. Sa Diyos, makukuha mo ang lahat. Amen? Tempts people to suicide because of despair. Amen? Kaya nga alam niyo po, minsan, ang dami po mga tao ngayon, desperada. Desperado. Bakit? Kasi nga, alam niyo po kung ano nangyayari. Kasi dahil po doon sa kanilang mga bagay na hindi makuha, kaya ano mga nangyayari po sa kanila? Nagiging desperada sila. Because they are trying hard to get what is wanted to have in his life. Kaya ano nangyayari? Minsan nagpapakamatay sila dahil hindi nila. Di ba? Yung hindi lang nakatapos ng pag-aaral, di ba? Ano nangyari? May nabalitaan ka, nagpakamatay. Yun lang binrate ng jowa niya, ano, nagpakamatay. Amen? Hindi niyo po napansin yun? It is because of despair. Kaya nga huwag tayong papadaya sa kaaway. It is a lie by Satan. Pag hiniwalayan ka ng jowa mo, sabihin mo sa kanya, ano? Mas marami pa naman masigit sa iyo. Tandaan yan. Kung gwapo siya, mayroon pang mas gwapo sa kanya. Kung sweet siya, mas sweet pa sa kanya. Amen? Kung halimbawa na walang ka ng trabaho, lagi mong tatandaan. Bakit? May mas maganda pa naman kumpanyang mapapasukan. Lagi mong iisipin yun. Amen? Pag hindi ka nakapag-aral, sabihin mo, pwede pa naman ako mag-aral kahit 70 years old na ako. Amen? Oo, totoo. Di ba meron na nakagraduate na, matanda na? O kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Pandaraya lang yung panunukso lang ni Satan sa buhay po natin. 10 people to depart from God's family because of feeling unloved and hatred. Diba? Kaya nga tayo nawawala sa pamilya ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil ang akala natin, hindi na nila ako mahal doon. Wala na ako silbi doon. Hindi naman nila ako pinapahalagahan doon. Kaya ano nangyayari sa atin? Feeling unloved, you feel hated. Nagagalit ka. Yung kaibigan ko, hindi na ako pinapansin ngayon. Dati ako nalapa, ako palagi yung apple of the eye niya. Ngayon, hindi na. Binulot niya na ako bilang mansanas. Ha? Parang ang tingin sa'yo, isa na lang bulok ng mansanas ang nangyay sa kanya. Dati, apple of the eye niya ako. Lagi kasama niya sa kantin. Pagkakain siya, ako lagi tinatawag niya.
Kasi marami akong pera nun, nililibre ko siya. Ngayon, wala na akong pera, kaya bulok na, mansakas na ako sa kanya. Piling mo na yun. Amen? Kasi tinatempt na tayo, tinutukso tayo, kaya ganun yung nagiging kaisipan po natin. Kaya tayo tinataniman ng galit sa puso. Ha? Ganito yan. Pagka halimbawa hindi ka pinapansin ng kaibigan mo, sabihin mo gano'n, instead na magalit ka sa kanya at mag-isip ka na unlove ka niya, na hindi ka na niya mahal, ganito ang isipin mo. Siguro medyo dumistansya siya sa akin para hindi siya magsawa sa akin. Siguro kaya umiwalay muna siya ng konti sa akin para mas lalong maramdaman niya na masarap talaga akong kaibigan. Amen? Hindi natatagpo agad, naku! Hindi na nila ako mahal. Porque dumating na si Dimple sa buhay niya. Nakalimutan na ngayon si Lisette. Di ba? Kaya nagkakaroon po ng ano eh. Kaya nagkakaroon po ng mga inggit-inggit dahil sa mga ganyang bagay, di ba? Lagi mong iisipin, siguro baka ini-encourage lang si ganyan, kaya ganyan. Ganun ba yung isipan natin? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, dapat nasa katotohanan ng isipan natin. Dahil kung hindi tayo mag-iisip ng malawak, ano mangyayari sa atin? We can be easily lied or Satan. Madali tayong madadaya. Amen? He is a liar. He is a liar and a father of it. Siya po ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. He is the father of falsehood. Kaya nga, laging puro kalikuan ang ituturo niya sa inyo. Bakit? The person called that lie, ye shall not surely die. Sabi ng Genesis chapter 3 verse 4. Ang sabi niya, hindi kayo mamamatay. Sige, kainin niyo yan. Masarap yan, kainin niyo yan. Magiging katulad kayo ng Diyos, hindi kayo mamamatay. That was flowed from that lie through the century. Yun, lumaganap na hanggang sa panahon po natin. Nung nagkasala sila because of disobedient to God, doon sa command ng Lord na kung kakainin yung bunga na yun, maliban doon sa puno na yun, kaya ano nangyari po sa kanila? Nalaganapan po tayo ng kasalanan at tayo po ay nagkaroon ng kamatayan. Some lies from the biggest liar in our life. Okay, tingnan po natin kung ano po ito. Promises freedom and give bondage. Leviticus chapter 19 verse 31, yung witch and quack doctor. Kaya hindi nyo napapansin, ang dami po sa ating iyan. Sino tinatawagan? Pag may karamdaman, hindi doktor ang pinupuntahan, hindi clinic. Sino pinupuntahan? Albularyo, tumatawag ng mga magkukulang, tumatawag ng mga huhula, tumatawag ng mga kung ano-ano mga masamang espiritu. It is a sin. Okay, papagalingin ka nga ng albularyo, pero hindi mo ba alam, yung buhay mo papunta sa impyerno. Bakit? May utang ka sa kanya eh. Si Satan yung nanggamot sa'yo eh. Yung kasinungalingan ni Satan ang gumamot sa'yo. Ako, di bali na mamatay, wag lang akong mapagaling ni Satan. Bakit? Because we will lose our soul. Ang kapalit nun yung kaluluwa mo. Kaya nga may itinalaga ang Diyos ng mga doktor. Pastor, wala kaming pera eh. Then, maghanap ka ng mga clinic. Maghanap ka ng mga center. Amen? Kaya nga kung minsan pinapangakuan tayo ng kagalingan, pinapangakuan tayo ng hilig, pinapangakuan tayo ng kalayaan, pero ano nangyari sa atin? Mas lalo tayo nahulog sa bitag at natanikala ng kaaway. Promise of good times but gives grief. Diba? Uy, akala natin magiging okay yung lahat, pero ano nangyari? Namigati lang tayo. Akala ko kasi pag ginawa ko yung magiging okay ang lahat, yung pala, nagkaroon ka lang ng kapigatian. What else? Promises of fun and gives frustration. Minsan marami pong mga kabataan, uy, maganda dyan, enjoy dyan, sige, sama tayo dyan. O sige, sama ako dyan. Pero ang hindi mo alam, it gives you frustration. Hindi mo alam na hindi pala makakabuti pa sa iyo at makakasira pa sa mga bagay sa buhay mo. Promises of merriment and gives misery. Kaya nagiging miserable ang buhay po natin dahil sa pag-aakala natin na okay ito, masaya dito. Gawin natin ito, masaya ito. Uy, masarap makipagbarkada, masarap makisama, masarap ang ganitong mga bagay, masarap. Pero ano nangyari po sa atin? It makes our life miserable. Kaya ano nangyari sa buhay natin? Naging miserable po tayo at nagulo ang buhay po natin. Satan's life to young and old. Sa lahat po yan, bata ka man, matanda ka man,
Nandun po yung kasinungalingan ni Satan. Kaya nga lagi po tayo mag-iingat palagi. He delights to ruin a life in you. Gusto niya masakin agad sa murang edad ninyo. Gusto niya sirain niya kayo agad. Kaya hindi niyo po napapansin. Yung mga juvenile delinquency po natin, yung mga early pregnancy, hindi niyo po ba napapansin po niyo kung ano po ang nangyayari po sa mga kabataan natin? Yung mga bata pa lamang may mga bisyo na. Yung mga bata pa lamang ginagawa niya yung mga masasamang bagay. Yan po yung kasinungalingan ni Satan na dapat kayong mga kabataan ay hindi ginagawa yung mga bagay na yun. We're never too old to be tempted. Yung sinasabi ng mga iba, matanda na ako, hindi na ako madadaya ng mundo. I tell you, who told you na hindi ka na pwedeng madaya ng kaaway? Mas higit kang dinadaya ng kaaway sapagkat habang tumatanda ang tao, mas lalo siyang papalapit na doon sa huling hantungan. Amen. Kaya mas inaagapan nga ng kaaway yung mga may edad na. Bakit? Kasi inaabangan niya na yun. Gusto niya mapas sa kanya yun. Kaya nga alam niyo, mapalad yung mga nagkakaedad na nananatili sa Panginoon. Sapagkat habang umiidad ka, dapat inilalaan mo na ang buhay mo kay Jesus. Para na sa ganon, dumating ka man sa hangganan ng buhay mo, si Jesus ang sasalubong sa iyo at hindi yung kaaway na sinungaling. Amen. James chapter 4 verse 7, submit yourself then to God. Sa Diyos, ibigay mo, isuko mo, ipasakop mo yung buhay mo sa Diyos. Resist the devil and the devil will flee. And he will flee from you. Lalayo siya sa iyo. Kasi naalam niyo mga kapatid sa Panginoon, habang lumalapit ka doon sa mga bagay na naglalagay sa iyo, papalapit ka sa Satanas. Kung hindi mo iiwasan yon, I tell you, hindi mawawala sa iyo si Satanas. But anong sabi po sa atin ito? Submit yourself then to God. Ipasakop mo sa Diyos ang buhay mo. So meaning, paano magpapasakop sa Diyos? Lord, sakopin mo ang buhay ko. No, hindi po ganon. Ang pagpapasakop talaga, once you submit your life to God, pinapaubaya mo na sa Panginoon ang buhay mo. Lord, mangyari na ang kalooban mo. Lord, kung anong plano mo sa buhay ko, yun ang maganap. Lord, kung anong nais mo sa akin, kung ano yung gusto mo sa akin, yun ang maganap sa buhay ko. This is how we submit our life to God. At kung hindi natin gagawin yun, ikaw pa rin may hawak ng buhay mo. I tell you, laging nakaabang sa iyo ang delikadong bagay sapagkat si Satan ay laging nandyan nakabantay. He is a thief. Siya ay magnanakaw. Sabi po na John chapter 10, verse 10, to steal and kill and to destroy. Why He came to us. Kung bakit siya naparito, dahil siya ay magnanakaw, siya'y papatay at siya'y mangwawasak. He is the plan of Satan to every one of us. Nakawin yung buhay mo sa Panginoon, patayin yung iyong relasyon sa Panginoon, yung espiritu mo, at wasakin lahat ng mga naitatag mo para sa Diyos. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, once na, di ba, nakita nyo, sometimes we submit our life to God already. Ibinibigay na natin, we surrender our life to God. We serve God. We worship God. We lift Him up into our family. But then, ano nangyayari? Bigla na lang nagbabago. Nagkakaroon ng transformation. Bigla na lang aayawan mo ang Lord. Bigla na lang hindi mo paglilingkuran ng Panginoon. Bigla na lang hindi ka na mag-worship. Bigla na lang hindi ka nasasamba. Bigla na lang hindi ka maglilingkod. You know what happened to you? Alam mo kung ano nangyari sa iyo? Dumating sa buhay mo itong magnanakaw, itong mamamatay tao, itong nangwawasak ng buhay, espiritu at relasyon kay Jesucristo. And we need to avoid it. Na kapag nararamdaman mo niyan na parang nilalayo ka na sa Panginoong Jesucristo, resist the devil and the devil will flee. Hayaan mo na ikasout mo ang diablo sa buhay mo. Pag alam mo na ninanakaw na yung sigla mo, pagdating sa Panginoon, then go to Jesus and have a wonderful relations to Him para na makita nitong Satan na ito na hindi kanya kayang tanggalin kay Jesus. Amen. Kaya hindi nyo napapansin, ang daming mga pastor na marami naglilingkod na sa Panginoon, marami na talagang connected at committed ang buhay niya sa Lord. Pero nagugulat tayo, bigla na lang wala sa Panginoon. You know why?
Because Satan come. Dumating si Satan sa buhay niya. At ang motibo talaga ni Satan, to steal, to kill, and to destroy. Kaya nga tayo pinag-iingat ng Panginoon eh. Amen? Amen. Kaya huwag tayo makampante sa buhay natin because we are not exempted to it. Hindi tayo exempted doon. Kaya nga ang sabi ni Pablo, prayer without ceasing. Huwag kang manghihinawa. Huwag kang tatamarin sa panalangin sapagkat ang panalangin ng isang tao na matuwid ay makapangyarihan at totoong very effective. The prayer of a righteous man is effective and powerful. Kaya huwag kang bibitaw sa panalangin mo. Kaya huwag kang bibitaw sa paglilingkod mo. Kaya huwag kang bibitaw sa relasyon mo kay Jesucristo. Because that is the way, the real way. Para na sa ganon, we avoid the works of the devil in your life. Amen. Para hindi kanya manakawan, para hindi kanya patayin, para hindi kanya mawasak. Lumapit ka, tidikit mo, ibigay mo, at itodo mo ang buhay mo kay Jesucristo. Alam niyo po ba yung kaaway nito, daig niya pa si Lupin III. Kilala mo si Lupin III? Di ba? O hindi niyo napapanood yung cartoons na yun? Di ba? Yung dakilang magnanakaw. Bakit? Kahit na gaano kahigpit, di ba? Kahit nang nasa loob ng kulungan, nakakalabas pa rin eh. Kasi dakilang magnanakaw siya. Amen? Yeah. Kasi yan, kakapanood nyo ng mga Koreanong palabas. Hindi nyo na alam yung mga pinapanood ng mga kabataan. Ha? Oo, namamangha kayo doon. Tigil-tigilan nyo kasi yung Koreanobela eh. Isang patibon yan. Ng kaaway. Ninanakaw niya yung inyong dangal bilang mga Pilipina. Amen. Bilang mga Pilipino. Bakit ka ngayon mukha ng Koreano? Pilipino kayo. Ninakaw na yung talagang totoong ikaw. Yung totoong personalidad mo. Kaya ngayon, Koreano ka na rin. Di ba? Ano na yung kinakain mo ngayon? Samyupsal. Native dish ba ng Pilipinas yun? Ha? Ano na kinakain mo ngayon? Ramen. Oh, samantala meron tayong pansit duglog, pansit malabon, pansit bicolog, ano? Pansit kanto, pansit bihon, pansit-pansitan. Tapos tinatangkilik nyo yung mga... Kasi bakit? Nanakaw na yung talagang katotohanan sa buhay natin. Bakit? Because He is the tips of tip. Siya yung magnanakaw ng mga magnanakaw. Many false Christ, sabi po dito, many false Christ before Jesus came and after their purpose to steal, kill, and destroy the sheep. Tayo po yun eh. Tayo yung mga lupa. Na tayo po yun talagang ginagawa niya ditong steal, kill, and destroy. At marami po mga sinungaling. Mga kapatid sa Panginoon, baka mamaya kumakagat ka na sa kasinungalingan ng kaaway. Kaya nga babantayan mo yung relasyon mo sa Panginoong Jesucristo, babantayan mo yung sigla mo sa Panginoong Jesucristo, babantayan mo kung nasan yung kapayapaan mo, babantayan mo kung nasan yung kagalakan mo, babantayan mo kung nasan yung puso mo, babantayan mo kung nasan yung espiritu mo, babantayan mo kung nasan yung mga bagay na nagdudulot sa iyo ng kasiyahan. If Christ is, gusto kong malaman mo, you have no crisis. Amen? Kung ang pinanggagalingan ng lahat ng kagalakan, ng lahat ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng lahat ng pangarap, ng lahat ng bagay sa buhay mo is Christ is, I tell you, there is no crisis in your spirit. Wala kang magiging problema sa espiritu mo kung si Kristo yung kaligayahan mo, kung si Kristo yung kapayapaan mo, kung si Kristo yung kayamanan mo, kung si Kristo ang buhay mo. I tell you, wala kang problema sa magnanakaw na ito. Amen. Hindi ka madadaya nito. Sapagkat, alam niyo po ba, ang talagang, ang gawain talaga nito, magnanakaw na ito, unting-unting nakawin sa iyo ang lahat. Kaya nga may palabas po sa atin, di ba? Ninakaw mo ang lahat sa akin. Di ba? Alam mo yun? Walang alam talaga itong mga taong ito. Kung ang alam lang nila palabas, puro mga Korean.
Tigilan nyo na yung mga Koreano na yan. Ha? Hindi nyo alam, mas maganda pa kayo doon. Mas kwapo pa kayo doon. Mapuputi lang yun. Paitimin mo yun. Sino kaya ang mukha nun? At tingnan mo tayo dito, kahit may itim, mga magagandang mga gwapo. Diba? Eh sila, magtakin mo, makita mo sila na maitim. Sinimin mo, pakita mo sa kanya na maging negro yun. Tingnan ko lang kung hangaan nyo pa yun. Amen? Wala kayong tiwala sa sarili ninyo eh. Hindi nyo ba alam, mas magaganda kayo, Lord? Kaya nagdinaya tayo because of lying. Amen? Hindi nyo ba alam, nandito sa Pilipinas ang magaganda? At alam niyo kung saan nyo matatagpuan yun? Nasa Jacob. Take note, sinungaling ako. Joke lang. Pero totoo po yun. Nasa mga tao naglilingkod sa Panginoon ng mga magaganda at mga gwapo. Mateo chapter 24, verse 24 to 25, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang inigaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko na sabihin ito sa inyo. Mga kapatid sa Panginoon, kaya nga marami. Nakita nyo? Because of lack of knowledge, naniniwala sila sa albularyo. Because of lack of knowledge, naniniwala sila sa mga quack doctor. Because of lack of knowledge, naniniwala sila sa mga manggagaway, sa mga mangkukulam, sa mga mangbabarang. Pinaniniwalaan nila yun. Pero ang hindi nila alam, their power is belong to Satan. Spirit of lying yun. Kaya nga hindi nyo po napapansin. Bakit? Nakagagawa sila ng kamanghamanghang himala. At yun po ay false from Satan. Kaya huwag po kayo maniniwala doon. Lagi kung may karamdaman ka, wala ka bang pambayad sa ospital, call out to God. And He will answer us. Tawagin mo ang Panginoon, huwag kang lalapit doon sa mga taong ibinigay ang buhay kay Satanas. Amen? Amen. Sino dito yung nagpapaalbularyo pa? Ayun yung mamin, ha? Baka mamaya paglabas mo dito, dumiretso ka, magsumbong ka doon. Yung pala tatay niya, albularyo, no? Tay, sumpa ka. Oo, susumpain po kayo doon. Maraming nilalagay na sumpa sa katawan po natin yun. Habang medyo hinihilot-hilot ka, tapos kukuha ng dahon. Ganyan ka. Sabay yung tatapas mo. Huwag kayo maniniwala doon. Nag-aaral pa naman kayo. Di ba? Nag-aaral kayo ng science. Oh. Hindi nyo ba nakita? Yung mga bagay na yun, mas mabuti pa mag-herbal na lang kayo. O i-search nyo yung mga herbal na yun. Kung wala kayong pabiling gamot, mag-search na lang kayo ng mga dahon-dahon na talaga ibigay sa atin ng Panginoon para makapagpagaling. Amen? Amen? Kaysa naman lagyan ngayon ng sumpa ng kaaway. Satan tried to steal the throne of God. Yung kasi nung gusto talaga nito Satan ito, agawin niya yung trono ng kataas-taasang Diyos. Satan tries to steal the place of God in our lives. Kaya nga kinakargahan tayo eh. Kaya nga pati yung mga doktor dapat na nilalapitan natin. Iba na yung nilalapitan natin. Alam niyo kung bakit? Huwag kayong papahawak doon sa mga yun. Sapagkat hindi nyo alam, yung hawak pa lang nila sa inyo, yung mga orasyon na ginagamit nila sa inyo, kinakargahan na kayo ng sangkaterdang espiritu at sumpa sa inyong mga katawan. Bakit? Para na sa ganon, kapag nakargahan ka na ng espiritu ng kaaway, anong mangyayari sa'yo? He can place Satan into your heart. Hindi mo ba alam na habang tumatawag ka sa pangalan ni Jesucristo, hindi niya mauupuan ang puso mo. Habang naglilingkod ka sa Panginoon, habang meron kang sampalataya sa salita ng Diyos, kailanman hindi makakaupo sa puso mo si Satanas. Wala siyang ibang gagawin sa iyo kundi sinungaling lang. Bulungan ka lang ng kasinungalingan. Pero He cannot place His life into your heart. Hindi makakaupo sa puso mo si Satan.
Kaya tandaan niyo po yan, huwag mong ihihiwalay ang buhay mo sa Panginoon. Oras na lumabas ka sa Panginoon, I tell you, that was the real time na ang kaaway na ito ay maluluklok sa puso mo. Never said it to God. Huwag mo sasabihin sa Panginoon, Lord, ayoko na maglingkod sa iyo. Lord, ayoko na sa iyo. Lord, tinatamad na ako sa iyo. And that was the final point of Satan to grab the opportunity to place and to be thrown into your heart. Huwag na huwag, matakot ka doon. Kahit biro, kung bumibiruin nyo. Every time na sabi ko nga po sa inyo, binabantayan ni Satan yung salita natin sapagkat he wants to steal the place of God into your lives. Gusto niyang agawin talaga yon. Okay, tingnan po natin Isaiah chapter 14 verse 12 to 14. O maningning na bituin sa umaga, anak ng paniwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw ay nagpasuko sa mga bansa. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono, uupo ako sa ibabaw ng mundo at natagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan. Now, mga kapatid sa Panginoon, yun ang gusto niya talagang mangyari. Ayaw niya na ang tao nag-worship sa Panginoon. Kaya hindi niya napapansin. Bakit ang bilis natin katamaran yung mga bagay sa Panginoon? Because 24 hours, listen, 24 hours bumubulong siya sa iyo. Hindi mo lang namamalayan yun. 24 hours, kahit tulog ka na, bumubulong pa rin siya kahit sa panaginip mo. Kaya nga, huwag kang papakasiguro at huwag mong bibitawan si Jesus. Always have a desire to be your life in Christ Jesus. Lagi mong i-desire yung Lord, sa iyo ako, Lord. Lord, hindi ako bibitaw sa iyo. Lord, hindi ako hihiwalay sa iyo. And make an action to do it. Na kapag di-desire mo, Lord, lalapit ako sa iyo. Lord, maglilingkod ako sa iyo. And have a desire, an action to do it. Gawin mo yung bagay na yun. Huwag kang papayag na ilayo ka ng kaaway dahil sa sandali na magkaroon ka ng distansya sa Panginoon. That was the right time for Satan to grab the opportunity to take place into your heart. Kapatid, huwag na huwag. Ayaw niya na hindi na nakikita kanya na hindi na sumasamba sa Panginoon. Ayaw niya na nakikita niya na tinatamad ka ng manalangin, tinatamad ka ng maglingkod, tinatamad ka ng magbasa ng Biblia, makinig ng salita ng Diyos, at magpunta sa church. Satan tries to steal the rightful worship of God. At alam niyo po ba kung paano po yun? He would steal the praise to God. Alam niyo po kung paano nangyayari yun? Na nakawin niya yung iyong pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga mayroong katamaran na sa buhay natin eh. He gave us laziness for our worship. Kaya nga nilalagyan ka na ng katamaran sa pag-church, nilalagyan ka na ng katamaran sa pag-worship sa Panginoon. Because that laziness into your spirit is your worship to Him. Makinig ka kapatid sa Panginoon. Yung katamaran mo sa espiritu, yun yung worship mo kay Satan. An obvious, ang galing niya kasi mag-cover eh. Sinungaling siya. Kaya nga napapagtakpan niya yung mga bagay na yon nang hindi namamalayan ng bawat isa sa atin. Na once na tinamad ka na maghawak ng Bible, na once tinamad ka na mag-pray, na once tinamad ka na magsimba, maglingkod sa Panginoon, it is the time that you are now worshiping Satan. When you have a laziness into your life, into your spirit, I tell you, it is your worship to Satan. Grabe, no? Tinamad lang ako na hindi mag-church ngayon. Worship na pala kay Satan yun. Yes, kapatid sa Panginoon, He is the one who made you lazy. He is the one who made you slow. Siya yung naglalagay sa iyo ng katamaran sa mga bagay sa espiritu. Dahil yun yung pagkakataon niya na nang-worship mo siya sa iyong buhay. Mga kapatid sa Panginoon, gising po tayo doon. Mateo chapter 4, verse 9 to 10. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka sa at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus,
Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Never serve the world. Never put your trust into this world. And have your worship to Him. Keep your worship to Christ. Huwag mong tatanggalin yun. Kahit tinatamad ka, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako kailanman tatamarin. Hindi ako kailanman bibitaw sa ating Panginoon because this is my worship to my King. This is my worship to my Savior. This is my worship to the Son of the living God. At sabihin mo kay Satanas, hindi mo makukuha sa akin yun. Hindi mo mananakaw sa puso ko yun because I was created by my God to worship Him, to worship Him. Lagi mong tatandaan yun. Tayo'y nilikha ng Diyos para sambahin siya. Tayo'y nilikha ng Diyos at nabuhay sa mundong ito para lamang sambahin ng Diyos na yon. Kaya never put laziness in your spirit. Satan's offer us good things for us to become lazy. Worshipper. Laziness means your worship to Satan. Ulitin ko po sa inyo to. Unawain niyo po ito ng buong karunungan. Satan offer us good things. Opera ka ng mga magagandang bagay sa libutan na ito for us to become lazy worshiper. Kaya hindi mo napapansin, pagka-busy ka na doon sa offer ng Lord, ng mundo, dito sa iyo, kaya anong mangyayari? Nagkakaroon ka na nung tinatawag na katamaran sa pagsamba at ang katamaran ay nagpapahayag na iyong pagsamba kay Satanas. Kapatid sa Panginoon, pag di ka niya ma-operan ng mga magagandang bagay, minsan idinadaan ka niya sa pangit na pangyayari sa buhay para gumibap ka. Be wise and have this wisdom and knowledge that coming from God. At kapag meron kang gustong karunungan, ganap na paglilingkod o ganap na espiritu pagdating sa Panginoon, kailanman you will never be deceived by Satan anymore. Hindi ka na madadaya niyan. Huwag mong gamitin yung iyong karunungan sa mundong ito. Lahat kayo, lahat tayo, huwag natin gagamitin yun. Only the knowledge and wisdom of God, yun lamang ang dapat natin gamitin sapagkat we can survive the attack of Satan when we have Jesus in our life. Siya yung karunungan. Yung espiritu niya na bibigay ng karunungan. At kapag nasa puso mo si Jesus, hindi mawawala sa iyo yung karunungan na yan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, trust in the Lord with all your heart. Huwag kang bibitaw sa Panginoon at lagi mong paglingkuran siya ng buong kalakasan, buong pag-asa, buong pagmamahal. Para nang sa ganon, hindi kailanman maagaw ni Satan yung iyong trono ni Jesus sa puso mo. Tayo muna magsitayo. Let us offer our worship to God only. Huwag mong hayaan na panghinaan ka, tamarin ka, mawalan ka ng gana pagdating sa mga bagay sa Panginoon sapagkat ikaw ay nilikha ng ating Panginoon para sa pagsamba natin sa ating Panginoong Jesucristo. And never get that lie from Satan. Huwag mong pabayaan na mapasinungalingan ka ni Satan sa buhay mo laban, kapatid, sa Panginoon. Alam ng Diyos kung ano yung mga bagay na pinagdaraanan mo sa Espiritu ngayon. Makinig ka sa Panginoon. Tanggapin mo kung ano yung bagay na itinuturo sa iyo ng Panginoon at makikita mo, ito yung magpapalakas sa iyo. Because the truth is from God and not from Satan. Ang katotohanan ay nasa Panginoong Jesucristo at hindi mo matatagpuan yan sa sarili lamang natin. Sapagkat if you have Christ Jesus, you will accept the truth and that truth will set us free. Hindi ka mabibilanggo sa iyong mga bagay na gagawin sa Panginoon. Kung alam mo ang katotohanan na inilalagay sa iyo ng Panginoon. At sa oras nito, mga kapatid sa Panginoon, tanggapin mo yung mga bagay na tinuturo sa iyo ng Panginoon. Hindi kailanman mapapasinungalingan ka ng kaaway sa buhay nito. Kapag gising tayo, mga kapatid sa Panginoon. Huwag mong hayaan na tamarin ka sa mga bagay sa Panginoon. This is not a joke. This is a real one. Ito yung katotohanan na ipinapahayag sa atin ng Panginoon. Kung ikaw ay
sa katotohanan, ikaw ay kay Jesucristo. Tanggapin mo ang katotohanan na ito sa ating Panginoon Jesucristo. Huwag mong hayaan na patayin ka ng kaaway. Huwag mong hayaan na pigilan yung iyong sigla, yung iyong gana, yung iyong galak pagdating sa Kanya. Tingnan mo ang ginagawa sa iyo ng kaaway. Na hindi mo maibigay ang pagsamba kay Jesucristo. Tingnan mo ang ginagawa sa iyo ng kaaway. Na hindi mo maibuhos ang kagalakan sa puso mo para sambahin si Jesucristo. Kapatid, gusto ko malaman mo sa oras na ito. Sabi ng aral, sabi ng kanyang salita, if you are contradicted to the words of God, you are not from God. Kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka sa Diyos. John chapter 8 verse 47. Mga kapatid sa Panginoon, ang sabi ng Lord, delight yourself unto Him, and He will give you the desire of your heart. If your desire is to be with Christ Jesus, you are delightful into your worship. Nandun yung kagalakan mo sa pagsamba sa Panginoon. Is this your delightness? That you given your worship to Him? Paano mo magkaroon ng kagalakan sa pagpupuri mo sa Panginoon? Hindi ka man natatakot sa oras na ito na hindi mo maibuhos sa Kanya yung buo mong pagsamba sa Kanya. Come on, do not lean unto your own understanding. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, give your very best, your worship to Jesus. Paano kung maghandog ng pagsamba sa Panginoon? Kung sa oras pa lamang na ito, wala ka ng gana, tinatamad ka, paano kang makakarating doon sa Kanyang kaharian pagdating ng araw? Paano ka makakapasok sa kaharian niya kung dito pa lamang sa mundong ito, hindi mo na natutunan ang totoong pagsamba kay Jesucristo? Kung papairalin mo yung iyong katamaran sa pagsamba sa Panginoon, isn't it your worship to Satan? Hindi ba yun yung iyong pagsamba kay Satanas? Sinasabi mo ba na masarap sambahin si Satanas kaysa kay Jesus? Kung hindi, why don't you worship God with all your heart? Bakit hindi mo ibigay ng todo-todo yung pagsamba mo sa Panginoon and do not limit yourself and have reservation to worship Him? Kapatid, people destroy because of their stubbornness. Kaya napahamak ang mga Israelita dahil sa katigasan ng ulo na walang ipinilit kundi yung kanilang gusto. Tinuturunan ng Panginoon kung ano yung dapat na gawin natin. Bakit hindi mo pa gawin? Hindi tayo nag-iimbento ng aral lamang para lamang papaniwalain kayo. I don't want to be a false prophet. I want to be a genuine people for God. Desire it, kapatid sa Panginoon. Come on, do not bother. Tingnan mo yung sarili mo sa ngayon, sa oras na ito. Anong sinasabi ng puso mo? Nag-aalala ka ba? O nilalagayan ka ng kasinungalingan ng kaaway sa oras na ito? Come on, worship the Lord. Worship the Lord. Hindi ako nag-uutos sa inyo. Ang Panginoong Diyos, kung gusto niyo tumalikod kayo sa akin para makita niyo na ang Diyos ang nagsasabi sa iyo, sambahin niyo siya.
kalakasan mo, hindi ang kapahamakan mo. Give your best to worship Him. Huwag mong hayaan na balutin ka ng katamaran. Huwag kang mahiya na sambahin ang Panginoon. Come on, lift your hands to Jesus. Lift the Spirit of Jesus into your life. Pagpuin mo siya sa puso mo. Worship Him with joy. Sabihin mo sa Panginoon sa oras na ito, Lord, sa iyo ang aking pagsamba. Sa iyo ang lahat. Wala akong ibibigay kisita na kahit ano. Sa iyo ang buhay ko. Kahit ano pa mang mangyari, Panginoon, hindi ako susuko sa iyo. Hindi ako titigil. Lalaban kita sa buhay ko. Come on, let us receive Jesus right now. Kung sa pakiramdam mo na parang hindi pumapasok sa puso mo ngayon si Yeso Cristo, come on, tawagin mo siya, tawagin mo siya, tawagin mo siya. Huwag kang papayag na hindi siya makapasok sa puso mo. Wala pong puwang sa puso ng isang tao. Huwag mong hayaan na hadanatan ang kaaway sa iyong pagsamba. Tawagin mo si Yeso Cristo. Come on. Tawagin mo si Yeso Cristo. Isuko mo na yung buhay mo sa Kanya. Come on. Hindi ka mapabayaan ng Lord. Huwag ka matakot. Isuko mo yung buhay mo sa Kanya. Come on. Come on. Mag-ipag-usap ka sa Panginoon. Kausapin mo siya sa oras na ito. Kausapin mo si Yeso Cristo. Kausapin mo siya. Kailangan mo siya, naniniwala ko. Hindi natin kaya mabuhay sa mundo kung wala si Yeso Cristo. The near is come. Malapit na malapit na. We are not on the last days, but we are on the last hour. Ulitin ko po sa inyo, last hour na po tayo. Hindi na tayo last days, last hour na. Meaning malapit na dumating ang Panginoon.
Bakit ka nandito ngayon? Dahil siya yung tumatawag sa'yo. Alam mo ba kung bakit tinatawag ka niya? Dahil ayaw niya na maiwan ka sa mundong ito. Gusto niya mapabilang ka sa Kanya pagdating ng araw. Sa Kanya kaharian, sa Kanya lang, hindi sa hindi sa mamamatay tao, hindi sa nawawasak. Kay Jesus ka. Kay Jesus ang buhay mo, lagi mo tandaan. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanya, para sa Kanyang kaharian, sa Kanyang kalangitan. Ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Ibigin mo si Yesu Kristo. Manalig ka sa Kanya ng buong katotohanan. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Come on, people of God. Show your love to Him. Sige na, huwag mo munang isipin yung pag-uwi. Huwag mo munang isipin yung alalahanin mo. Isipin mo muna si Jesus. Makipagniig ka muna kay Jesus sa oras na ito. Sabi mo, Lord, mag-usap tayo. Muhan mo ako, Panginoon. Gusto ko maramdaman kita sa puso ko. Mahal kita, walang iba. Mahal kita, wala nang iba sa buhay ko. Kung alam mo itong awitin na ito, awitan mo ang Panginoon. Makilala ko. Pagod na ako mabuhay sa kanino? Sarili ko. Dalhin mo ako ay palit sa piling mo. Ulitin mo, sabihin mo, mahal kita, Panginoon. Mahal kita, wala nang iba sa buhay ko. Ipadama mo sa Panginoon yung pag-ibig mo. Una kitang makilala ko. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Pagod na ako mabuhay sa... Nais ng Diyos na mapagod ka na sa mundong ito. Nais ng Diyos na mapagod ka na sa mga bagay na makasalimutan sa kasalanan. Tanging ikaw. Ang una sa buhay ko, tanging ikaw lang ang kayakasan ko. Thank you, Lord. Hindi nagbabago. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sino ka man, ano ka man, mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus. Maniwala ka sa akin. Mahal ka niya. Higit pa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kung sa oras na ito may bumubulong sa iyong tenga na nagsasabi sa iyo na okay lang yan, ganyan lang. O kung may mga binubulong sa iyo na tila baga nagpapawala ng gana mo pagdating kay Yesu Kristo, it is Satan, the liar. Huwag mo pakinggan yan. Kung mayroong nilalagay sa iyo outside in Christ Jesus, it is Satan. Dinadaya ka niya, niloloko ka niya. Pero ang totoo, mahal na mahal ka ng Diyos. Siguro sa oras dito, tinatanong mo kung mahal talaga ako ni Jesus, bakit naging ganito ang buhay ko? I tell you, dahil sa pagmamahal sa ni Yesu Kristo. Dahil nakita niya
na papunta ka sa kapahamakan, kaya nilagay ka sa ganyang kalagayan. Huwag mo hayaan na madaya ka ng kaaway. You are not belong to Satan para kay Jesus ka. Maniwala ka sa akin, hindi kita lolokohin, hindi kita dadayain. Ang sinasabi ko sa iyo ay ang sinasabi ni Jesucristo na kailanman hindi nawala ang pagmamahal niya sa iyo. Tila parang isang bangungot lamang yung naging nangyari sa buhay mo. Na kung saan akala mo pangit yung nangyari sa iyo, pero ang hindi mo alam, sa kabila pala noon, kung bubuksan mo ang espiritu mo, napakaganda pala ng plano ng Diyos sa buhay mo. Ulitin ko sa iyo, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Maaari mo siyang kausapin sa oras na ito at sabihin mo sa Kanya, kung iniibig mo siya, kung binamahal mo siya, kausapin mo siya. Bago tayo umuwi, ipagtapat mo sa Kanya yung nararamdaman mo. Nagalit ka ba minsan sa Kanya? Sabihin mo sa Kanya, Lord, nagalit ako sa iyo, pero sa oras na ito, Lord, wala na ang galit ko dahil ang katotohanan pala, mahal na mahal mo ako. Kung nagtampo ka sa Kanya, aminin mo sa Kanya, Panginoon, nagtampo ako sa iyo, pero sa oras na ito, Lord, pinawi mo na yung pagtatampo ko dahil alam ko, mahal mo pala ako. Sarili ko, dalhin mo ako palapit sa piling mo. Tanging ikaw, Panginoon! Ikaw, Jesus, ang una sa buhay ko. Tanging ikaw na ang kalakasan ko. Hallelujah! Hindi ano man ang daanan ko, ikaw Panginoon. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Thank you, Lord Jesus. Nararamdaman ko na grabe pala ang pag-ibig mo sa akin, O God. Hindi mo ko pinabayaan. Hindi mo ko iniwan. Hindi mo ko pinagkulang sa lahat ng bagay. Especially sa iyong pag-ibig sa akin. Maraming salamat, Jesus. Iniligtas mo ang buhay ko. Salamat sa iyo. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon. Ngayon ko lang naunawaan. Matagal pala akong dinaya ng kaaway. Matagal akong pinagsinungalingan ito. Kung bakit hindi ko makita yung napakagandang bagay na ginagawa mo sa buhay ko. Ang nakita ko lang, Panginoon, yung pangit na nangyayari ngayon sa buhay ko, na ang hindi ko alam, napakaganda pala nito dahil mayroon kang plano sa akin. Katulad ng sinabi mo, I have a plan for you, plan to prosper you, and not to harm you. Hindi pala dahil gusto mong saktan ako, kundi gusto mo pala na pagpalain ako. Kaya pala ako naghihirap dahil gusto mo akong pagpalain. Kaya pala ako may karamdaman dahil gusto mo akong pagpalain. Kaya pala ako nawalan dahil gusto mo akong pagpalain. Kaya pala marami akong problema dahil gusto mo akong pagpalain. At ang katotohanan, hindi ka gustong pagpalain man ng Diyos dito sa mundong ito, pero I guaranteed you that Jesus will prosper you into the life eternal. And that's what the better. And that is the great. Yun yung pinaka-the best. Yung pagpapala niya into eternal life. Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay ito, God. Muli po, Lord, papasalamat po ang bawat isa sa amin, Panginoon.
ay naunawaan namin, Panginoon, na nabulag kami ng kasinungalingan ng kaaway. Sa oras na ito, Lord, binuksan mo kami sa katotohanan, Panginoon. Wala pala sa dami ng salapi, wala pala sa dami ng ari-arian, wala pala sa dami ng kayamanan sa mundo ito ang pagpapala mo, kundi sa laking ng espiritu at puso na inilagay mo sa buhay ko. Kung bakit ako nandito ngayon, Panginoon, dahil niligyan mo ko ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Panginoon, maraming salamat po, Lord. At patuloy po, Panginoon, na lagyan mo po kami ng malaking kaunawaan sa mga bagay nito, Lord. Upang na sa ganon, hindi na kami madaya pa ng kaaway at makita namin, Panginoon, ang napakaganda at napakabuting plano mo sa bawat isa sa amin, O God. Panginoon, inihiling ko sa iyo, Panginoon, na hayaan mo, Panginoon, na makalaya kami sa anumang makatanikala, O God. At sa oras nito, kiniklaim ko ang kalayaan na yan, Panginoon. Sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon, pinalaya mo kaming lahat, O God. At sa pamamagitan ng banal na dugo mo, ibinubuhos mo sa amin mula ulo hanggang talampakan. Kami ngayon, Panginoon, ay malaya na sa kasinungalingan ng kaaway, O God. Panginoon, maraming salamat po sa katotohanan ng iyong salita, O God. Ayaw mo panghawakan namin lahat ito, O God, at maging sandata namin ito, O Lord, habang kami, Panginoon, ay inaatake ng kasinungalingan ng kaaway, O God. Lord, mamayanit, maghahari pa rin sa amin ang katotohanan ng iyong salita, sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa, O God, ayon sa kanilang pananampalataya sa iyo, nang ayon sa iyong kalooban, O God. Bless us, every one of us here, O Lord. Ayaw mo dumaloy sa amin, Panginoon, ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Ang Espiritu po namin, Panginoon, ay namin sa iyo. Hawakan mo po ito at gamitin, Panginoon, para sa karangalan mo, God. Maraming salamat po. Balutin mo po kami ng iyong banal na dugo. At sa aming pag-uwi, Panginoon, ilayo mo po kami sa anumang mga magdaraya na anumang mga bagay na balak ng kaaway na masama sa aming buhay, O God. Ilayo niyo po kami, ingatan mo po kami ng iyong kamay. At hayaan mo ikaw ang Diyos na kasama po namin, aakay sa amin hanggang sa aming pag-uwi, O God. Maraming salamat po, Lord. Salamat sa church na ito na ipinagkaloob po sa amin. Pagpalain mo po ito, maging sa kalasya, O God. Maging ang bawat tahanan po namin, O Lord. Magumapaw kami sa kagalakan, kapayapaan at pag-ibig na nagmumula sa iyong Espiritu, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.